May mga kwentong pinakikinggan mo para lang libangan. Pero may mga kwentong hinding-hindi natin makakalimutan, mga kwentong pumipigil sa atin sa pagtulog, na hindi natin kayang takasan ang pakiramdam ng insecurity, na para bang may laging nakabantay sa bawat hakbang mo. Naramdaman mo na ba na hindi talaga nagbabago ang buhay? O umalis ka na ba sa isang lumang lugar, naghahanap ng bago, ngunit naramdaman mo na nawala ka, nakulong sa isang mundo na hindi sa'yo? Sa unang araw sa bagong lungsod, naisip ko na makakahanap ako ng mga pagkakataon, makakahanap ako ng isang lugar upang mapabilang, ngunit ang katotohanan ay iba. Ang pakiramdam ng kawalan ng laman ay patuloy na sumasalamin sa akin, ang mga masikip na kalye, ang matataas na gusali na nakaharang sa kalangitan. Wala akong mahanap na anumang bagay na talagang pag-aari ko. Then one day, after stressful working hours, niyaya ako ng isa sa mga kasamahan ko lumabas para uminom. Naisip ko, ito ay isang pagkakataon upang maisama, upang subukang masanay sa bagong buhay na ito. Umalis kami sa opisina, tumungo sa lungsod na puno ng neon lights, na may tawa mula sa lahat ng direksyon. Nagbabago ang eksena sa isang lalaking naglalakad kasama ang kanyang mga kasamahan sa mga masikip na kalye, ang mga maliliwanag na ilaw mula sa mga tindahan at bar na nagliliwanag sa lahat ng dako. Ang background music ay medyo nakaka-suspense, na nagpaparamdam sa manonood na may paparating. Narrator. Naglakad-lakad kami saglit, naghahanap ng bar na maupuan. Normal ang lahat hanggang sa nakarinig ako ng kakaibang tunog. Kakaibang etyo, bulungan kung saan, parang may tumatawag sa akin. Nilingon ko ang aking mga kasamahan, ngunit nawalan sila ng interes, nagbibiro tungkol sa isang bagay. Hindi ko na pinansin ang bulong na yon. Ipinakita sa kuha ang pangunahing tauhan na naglalakad sa isang madilim na eskinita. Unti-unting kumukupas ang liwanag, naiwan lamang ang mahinang liwanag ng lampara sa kalye. Mahaba ang kuha, ang anggulo ng kamera ay nagpapalungkot sa manonood, naliligaw. Narrator, mas tense ang boses. Naglakad ako papunta sa eskinita, may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Para akong dinala ng kalsadang ito sa ibang lugar, isang lugar na walang oras. Habang naglalakad ako, naligaw ako sa lalong makikitid na eskinita. At pagkatapos ay nakita ko ito isang madilim na palatandaan, halos isang maliit na kumikislap na liwanag lamang. Ang nawawalang bar. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Isang bar na nakatago sa mga sulok at sulok ng lungsod, na parang hindi ko akalain mahahanap ko. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Kuha sa pagbubukas ng pinto ng bar, mainit na liwanag na sumisikat mula sa loob, tunog ng lumang musikang tumutugtog, nakakatakot na background music. Kakaibang bar, may tahimik na mga customer. Narrator. Pagpasok ko sa bar na ito, para akong nasa ibang espasyo, isang lugar na hindi sa mundong ito. Ang mga sinaunang kahoy na mesa, ang mga nakasabit na parol, at ang mga kakaibang customer, tila nagmula sa ibang panahon. Isang pamilyar na pakiramdam, ngunit hindi ko ito maipaliwanag. Umupo ako pero walang nagsasalita. Walang tawanan. Mabigat na katahimikan lang. Nagbabago ang eksena sa pangunahing tauhan na nakaupo sa bar, nakatitig sa kanya ang bartender, hindi ngumingiti. Lalong bumigat, mas tense ang background music. Narrator, sa mahinang boses, puno ng pagkabalisa. Sa sandaling iyon, nagsimula akong makaramdam na may mali. Tumingin sa akin ng bartender, malamig ang mga mata, parang kilala niya kung sino ako. At pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Nagsimulang magsalita ang bartender. Ang kanyang boses ay mahina at malamig, may mga patakaran dito, at hindi mo maaaring suwayin ang mga ito.
Mga panuntunan. Anong mga patakaran? Hindi ko narinig ng malinaw, ngunit isang bagay tungkol sa kanyang mga salita ang nagparamdam sa akin na lubhang mapanganib. Nagsimula akong tumingin sa paligid, napansin na ang mga customer sa bar ay mukhang kakaiba, na parang hindi sila kabilang dito, hindi sila kabilang sa anumang panahon. Tinawagan ko ang aking mga kaibigan, sinabi sa kanila ang tungkol sa lugar na ito. Ngunit sinabi nila na hindi pa sila nakakita ng ganitong bar. Noon ko napagtanto. Nakulong ako. Habang tumatagal ako, mas napagtanto kong may mali. Ang mga patakaran, ang mga babala, ang lahat ay parang isang bitan. At nang sinubukan kong umalis, napagtanto kong hindi ko kayang umalis sa lugar na ito. Takasan ko kaya ito? Maaari ko bang maintindihan ang mga kakaibang alituntunin ng bar na ito bago pa maging huli ang lahat? Mag-ingat kung saan mo matatagpuan ang iyong sarili kapag nawala ka. Maaaring hindi ka na makalabas. Aerial shot ng isang mataong lungsod na may mga kumikislap na ilaw, mga skyscraper na tumataas sa madilim na kalangitan. Ang background music ay malambot, bahagyang madilim, unti-unting nagbabago sa mataong tunog ng lungsod. Ang kamera ay unti-unting bumababa, nagpaning sa mga masikip na kalye, abala sa mga tao. Nagsisimulang magsalita ang tagapagsalaysay. Tagapagsalaysay sa mahina, banayad ngunit bahagyang mapanglaw na boses. Minsan, kailangan mo ng pagbabago. Isang pagbabago upang makatakas sa mga limitasyon na pumipigil sa iyong buhay. Isang hakbang patungo sa ibang lungsod, kung saan makikita mo ang iyong sarili, hanapin ang pagkakataon na lagi mong inaasam-asam. Ngunit minsan, ang pagbabago ay hindi palaging nagdadala ng inaasahan mo. Ang eksena ay nagbago sa isang pangunahing tauhan na nakatayo sa tabi ng bintana ng kanyang bagong apartment. Siya ay tumingin sa labas, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ang eksena ay kinunan mula sa likuran, nakita siyang nakatayong mag-isa sa gitna ng isang bakanting silid. Ang madilim na liwanag mula sa labas ng bintana ay sumisikat. Nagpatuloy ang tagapagsalaysay. Narrator. Siya ay isang binata, kararating lang sa lungsod na ito. Isang lungsod na puno ng mga pagkakataon, ngunit puno rin ng kalungkutan. Ilang araw na lang, pero may kakaibang pakiramdam na ang pumupuno sa puso niya. Ang lungsod ay malawak, ang matataas na gusali ay patuloy na tumataas, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay kawalan ng laman. Kahit na siya ay nakatira sa puso ng lungsod, siya pa rin pakiramdam tulad ng isang estranghero na wala sa pagmamadali at pagmamadalian. Nagbabago ang eksena sa iba't ibang eksena sa lungsod, busy na mga lansangan, mga taong dumadaan, mabigat na trapiko, ngunit ang pangunahing tauhan ay nag-isang tao na dumadaan sa karamihan. Naglalakad siya sa bangketa, pinagmamasdan ang mga tao sa paligid, ngunit walang pumapansin sa kanya. Patuloy ang tagapagsalaysay, medyo malungkot. Narrator sa medyo nag-aalangan na boses. Bawat hakbang sa lungsod na ito ay parang hamon. Bawat isa ay may kanya-kanyang buhay. Mayroon silang mga kaibigan, pamilya, mga relasyon na binuo sa mahabang panahon. At ikaw? Ikaw ay isang bagong dating. Isang kakaibang isda sa malawak na dagat ng mga tao. Kahit na nakatira ka sa libu-libong tao, walang sinuman ang tunay mong matatawag na kaibigan. Ang eksena ay nagbabago sa pangunahing tauhan na nakaupong mag-isa sa isang coffee shop, nag-scroll sa kanyang telepono nang walang pag-isip, hindi nakikipag-ugnayan sa sinuman. Ang nakapalibot na eksena ay tila normal, ngunit ang pangunahing tauhan ay nakadarama ng pagkawala sa espasyong iyon. Humigop siya ng kape at tumingin-tingin sa paligid, tila may hinahanap ngunit hindi niya ito mahanap. Tagapagsalaysay sa mahina, mapagkakatiwalaang boses. Pakiramdam niya ay bahagi siya ng isang mas malaking makina, isang malawak na lungsod,
kung saan lahat ay dumadaan at hindi niya ito maintindihan. Ang lahat dito ay mabilis, nagbabago bawat oras, bawat minuto, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang kanyang sarili dito. Ang ikatlong araw sa lungsod. Ang trabaho ay nagsimulang maging matatag. Ang nakababahalang oras ng trabaho ay tila nakakatulong sa kanya na makalimutan ang pakiramdam ng kalungkutan. Ngunit pagkatapos, ang isang kasamahan, isang taong hindi niya talaga kilala, ay nag-imbita sa kanya na lumabas. Isang simpleng imbitasyon, ngunit ito ang pagkakataong hinihintay niya sa lahat ng oras na ito. Kailangan niya ng isang bagay upang makatakas sa siklo ng trabaho at kalungkutan. Scene of the main character receiving a text message from a colleague, inviting him to have coffee after work. He looked at his phone screen for a while, then looked up and out the window with a determined look on his face. The narrator continued. Narrator. Isang pagkakataong makatagpo ng mga bagong tao upang magsimulang maghanap ng mga relasyon, upang hindi na makaramdam ng isang nawawalang multo sa lungsod na ito. At kaya nagpasya siya. Ngayong araw, lalabas siya. Ngayon, hindi na siya mag-iisa. Tagapagsalaysay sa malambot, umaasa na boses. At kaya nagsimula ang isang bagong gabi. Isang gabi na inaasahan niyang magiging turning point sa mga darating na araw. Pero mahahanap ba niya talaga ang hinahanap niya? O mawawala na naman ba siya ngayong gabi sa mismong lungsod na ito? Ngunit ngayong gabi, dadalhin siya ng lungsod na ito sa isang lugar na hindi niya akalaing pupuntahan niya. Isang lugar kung saan, kapag naligaw ka, walang babalikan. Handa na ba siyang harapin ang hindi alam? Ngayong gabi na lang kaya ang hinihintay niya. Isang grupo ng magkakaibigan ang naglalakad sa isang mataong lugar. Maliwanag ang mga ilaw ng neon, tumutunog ang mga tunog ng lungsod, tawanan, at tunog ng mga dumadaang sasakyan. Ang shot ay kinunan mula sa itaas, ang lungsod ay malawak at mataong, ngunit ang grupo ng magkakaibigan ay maliliit na figura lamang sa mataong pulutong. Narrator, boses na puno ng misteryo at atraksyon. Naglakad kami sa masikip na mga lansangan, kung saan ang lahat ay tila napakasigla at abala na walang puwang para sa katahimikan. Ang mga bar, tindahan, at restaurant ay kumikinang sa mga ilaw na umaakit sa atensyon ng lahat. Pero kahit gaano pa karaming lugar ang napuntahan ko, wala akong mahanap na lugar na nagparamdam sa akin tama. Ang bawat bar ay dumaan na parang isang hiwa-hiwalay na palaisipan, hindi makumpleto. Nagtatawanan at nagsasaya ang mga tao sa paligid ko, pero parang naiwan akong mag-isa sa crowd. Isang kakaiba, hindi maipaliwanag na pakiramdam, na para bang hindi ako nabibilang dito. Ang eksena ay patuloy na nagpapakita ng grupo na naglalakad sa mataong mga lansangan, maliwanag na maliwanag ngunit sa bawat hakbang nila, tila nawawala sila sa kawalan. Patuloy ang tagapagsalaysay, medyo nag-aalangan. Narrator. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad, pero walang nagsasalita sa amin. Ang pag-uusap ay huminto, na naiwan lamang ang tuloy-tuloy na tunog ng mga yabag. Sa isang pagliko, nagsimula akong makarinig ng isang kakaibang tunog, hindi ang tawanan ng karamihan, ngunit isang mahinang tunog na parang may bumubulong sa dilim. Ito ay malabo, kakaiba, nakakaanyaya, na parang gusto nitong pumasok ako. Ipinakita sa kuha ang pangunahing tauhan na biglang huminto, nakatingin sa isang madilim na eskinita sa unahan. Unti-unting lumalabo ang eksena, nag-iwan lamang ng mahinang liwanag mula sa isang malayong lampara sa kalye. Pakiramdam ng pangunahing tauhan ay naakit siya, hindi siya makahinto. Tagapagsalaysay sa mahina at tense na boses. Isa itong maliit at madilim na eskinita. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit naramdaman kong kailangan kong pumasok doon.
Hindi alintana, humakbang ako, iniwan ang aking mga kaibigan. Nakarinig ako ng tawa na nagmumula sa likuran ko, pero mas lalo akong hinila ng liwanag ng eskinita. Ang pangunahing tauhan ay lumalakad sa eskinita, umaalingaw-ngaw ang kanyang mga yabag sa nakakakilabot na katahimikan. Ang mga pader sa kahabaan ng eskinita ay mukhang luma at madilim, na may paminsan-minsang mga anino na dumadaan sa madilim na liwanag. Narrator, nag-aalala ang boses, unti-unting nagiging tense. Habang naglalakad ako, mas lalo akong nawala. Ang makikitid at madilim na mga eskinita ay nagsimulang umikot, na tila nagbabago, na nagtutulak sa akin ng mas malalim sa isang lugar na hindi na makabalik. Nagsimulang maging malabo ang lahat sa paligid ko. Tumingin ako sa paligid, ngunit walang pamilyar, tanging mga dingding, mga lumang basurahan, at pagkatapos ay napagtanto ko, ako ay tuluyang naliligaw. Ang pangunahing tauhan ay huminto, lumilingon sa paligid sa pagkalito. Ang karakter ay nag-swipe sa kanyang telepono, ngunit walang signal. Ang pakiramdam ng tensyon ay lumalaki. Narrator. Sa puntong ito, napagtanto ko na napakalayo ko na pala. Ang mga tao, ang mga kalye, lahat ay nawala. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Kinuha ko ang aking telepono, umaasang tumawag man lang ng taxi, ngunit ang screen ay itim. Walang signal. Walang reception. At pagkatapos sa dilim, nakita ko ang isang bagay, isang mahinang liwanag sa unahan. Isang mahinang tanda, halos hindi na makilala. Isang kuha ng mahinang liwanag mula sa karatula, lalong lumilinaw at mas malinaw, binabasa ang The Lost Bar. Lalapit ang bida, nag-usisa, ngunit medyo natatakot din. Narrator, sa humihina na boses, curious pa rin. Ano ito? Hindi ko napigilang maglakad papunta doon. The Lost Bar, parang sumpa ang pangalan nito, kakaibang imbitasyon na hindi ko matanggihan. Isang lugar na hindi ko alam pero parang pamilyar. Parang hinihintay ako nito. Show of the main character opening the door of the bar, entering the dim space, the warm but gloomy light. Lahat ng bagay sa bar ay mukhang luma na, ang classic wooden tables and chairs, the dim chandelier. Tahimik na nakaupo ang mga customer, walang nagsasalita, special ang atmosphere sa bar, parang huminto ang oras. Narrator, kakaiba, medyo nakakatakot na boses. Ang bar na ito ay hindi katulad ng ibang lugar na napuntahan ko. Kakaiba ang atmosphere doon. Ang madilim na liwanag na parang fog, ang mga lumang kahoy na mesa, at ang mga customer. Wala silang sinasabi, tahimik lang silang nakatingin sa mga baso ng alak nila, na para bang nasa ibang mundo sila. Ang lahat ay may hindi maipaliwanag na pagkakaiba. Hindi ang init ng isang normal na bar. Hindi ang saya ng maingay na usapan. Katahimikan lang ang lahat, nagpapabigat sa akin, para akong pumapasok sa isang lugar na hindi para sa akin. Narrator, mababa ang boses, puno ng labo. Isang bartender, tahimik na nakatayo, parang matagal na niya akong kilala, kahit hindi ko pa siya nakikilala. Ang kanyang mga mata ay malamig, hindi nakangiti, hindi umiimik. Parang lahat ng bagay sa bar na ito ay may kanya-kanyang panuntunan, at ako ay isang maliit na bahagi lamang nito, hindi maintindihan ang lahat. Ang pangunahing tauhan ay tumingin sa paligid, isang pakiramdam ng pagkabalisa ay tumataas. Ang mga nakapaligid na mga customer ay tila kakaiba. Ang pangunahing tauhan ay nakaupo sa bar. Ang madilim na ilaw mula sa mga ilaw ng bar ay sumisikat, ang espasyo ay tahimik at mabigat. Ang pangunahing tauhan ay nag-order ng inumin, ngunit ang bartender ay nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Nagiging mabigat ang paligid na nagpaparamdam sa manonood ng tensyon. Ang tunog ng alak na dumadaloy sa baso ay patuloy na umaalingaw-ngaw.
Narrator, mahinang boses, puno ng misteryo at medyo nag-aalala. Umupo ako sa bar, pakiramdam ko lahat ng nasa paligid ko parang tumigil sa paggalaw. Hindi ito ang komportableng kapayapaan ng isang normal na bar. Ngunit isang puwang na nagyelo, naghihintay ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Umorder ako ng isang baso ng alak, konti para maibsan ang lamig sa loob ko, pero hindi nagmamadali ang bartender gaya ng mga normal na waiter. Nakatayo siya doon, nakatingin sa akin ng walang sinasabi, na para bang sinusuri niya ako. Ang bartender ay dahan-dahang lumalakad patungo sa pangunahing tauhan. Ang liwanag ay nagbigay ng mahabang anino sa kanyang mukha. Nagpatuloy ang tagapagsalaysay na ipinadama sa madla ang pagtaas ng tensyon. Narrator, mababa, mahiwagang boses. At pagkatapos, nagsasalita siya. Ang kanyang boses ay tuyo, matigas na parang bakal, na para bang ang bawat salita na kanyang sinasabi ay may kakaibang kapangyarihan. May mga tuntunin dito. Mga tuntunin na kailangan mong tandaan. Ang bartender ay nakatayo sa tapat ng pangunahing karakter. Hindi gumagalaw, tanging ang mahinang liwanag mula sa mga kumikislap na lampara ay sumisikat sa kanyang mukha, na lumilikha ng isang madilim na espasyo. Umaalinggaw ang boses ng bartender, mabigat ang bawat salita. Bartender, malamig, matatag na boses. Una, walang sinuman ang maaaring pumunta dito ng sinasadya. Ang Lost Bar ay lilitaw lamang kapag ikaw ay nawala. Kapag wala ka nang babalikan. Kung pumunta ka dito para sa anumang iba pang layunin, hindi mo na ito makikita muli. Ang pangunahing tauhan ay tumingin sa bartender, nalilito at nakikiusyoso. Ang kanyang mga mata ay medyo nalilito. Lalong bumibigat ang background music, nagsimulang tumugtog ang mga kakaibang tunog. Narrator, sa nalilitong boses, unti-unting nagiging tense. Ang unang tuntunin ay hindi ako makahinga. Nakaupo ako sa isang bar na hindi ko sinasadyang puntahan. Talagang naligaw lang ako, naghahanap ng mapagpahingahan. Pero ngayon, kapag sinabi niya yon, para akong bumala sa lugar na hindi ko matatakasan. Patuloy sa pagsasalita ang bartender, walang pagbabago sa tono, ngunit ang kapaligiran sa paligid ay lalong madilim na para bang isang hindi nakikitang puwersa ang nagpapabigat sa lahat ng nasa bar. Bartender, malamig pa rin, mahina ang boses. Ang pangalawang panuntunan. Kung susubukan mong umalis sa bar bago maghating gabi, hindi ka nababalik sa dati mong buhay. Hindi mo na makikita ang daan pauwi. At hindi na ang labas ng mundo ang magiging lugar na alam mo. Ang bida ay nakaupo pa rin, nakatingin sa bartender na may takot. Naging dim ang ilaw sa bar, parang naglalaho ang lahat, parang huminto ang oras. Ang mga mukha sa bar ay nagsimulang kumupas. Narrator, natatakot ang boses, tense. Ang mga babalang ito ay parang isang matalim na kutsilyo na tumatagos sa mabigat na hangin. Sinubukan kong lunukin ang pag-aalala sa aking lalamunan, ngunit ang pakiramdam ng pagkabalisa ay lalong lumaki. Tumingin ako sa paligid, tahimik lahat ng tao sa bar na ito, walang umimik. Nakaupo silang parang mga estatwa, mga taong hindi kabilang sa mundong ito. At isang kakaibang katotohanan ang nagsimulang bumangon sa aking puso, ang espasyong ito ay hindi tama, hindi ito maaaring tama. Pagbaril sa mga customer sa isang bar. Isang lalaki na nakasuot ng lumang suit noong 1,940 Isang babaeng naka-vintage dress noong 80. Lahat sila ay hindi gumagalaw, tahimik silang nakaupo, blangko ang kanilang mga mata, na para bang hindi sila kabilang sa iisang mundo. Narrator, tinig ang boses, nagsisimula ng maramdaman ang kakaibang pagbabago. Ang bawat tao dito ay tila isang piraso ng iba't ibang panahon. Isang lalaki ang nakaupo doon sa isang lumang suit, ang kanyang mga mata ay malamig at walang laman. Isang babaeng naka-vintage dress, nakaupo sa tabong sulok, hindi kumikibo, hindi umiimik. Hindi sila kabilang sa parehong panahon, sa parehong mundo. At ako, para akong estranghero, na wala sa mundong hindi ko maintindihan. Ang eksena ay nagsimulang magbago ng kakaiba.
Isang maliit na ingay ang narinig sa tahimik na espasyo, pagkatapos ay may isang bagay na nagsimulang gumalaw sa sulok ng bar. Ang pangunahing tauhan ay nakakaramdam ng malamig na simoy ng hangin at lumingon sa likod. Ang ibabaw ng mesa ay nagsimulang bahagyang yumani. Narrator sa mahinang boses, halos pabulong. Ang mga maliliit na tunog, mga kakaibang paggalaw ay nagsisimulang lumitaw. Ang isang baso ay umuuga sa mesa. Ang mga anino ay nagsimulang magbago, ang kanilang mga mukha ay tila nagsisimulang masira. Hindi ko maintindihan, lahat ay nagbabago, lahat ng nasa paligid ko ay nagsisimulang maging malabo at nakakatakot. Ang pangunahing tauhan ay tumitingin sa salamin, nakikita ang kanyang refleksyon, ngunit nararamdaman na ang imahe ay hindi sa kanya. May mali sa mukha sa salamin, walang laman ang kanyang mga mata. Narrator sa nakakatakot na boses, isang mahinang hinga. Pagtingin ko sa salamin, hindi ko makita ang sarili ko. Yung reflection hindi ako. Walang laman ang mga mata ko, parang nawala ako sa sarili ko. Ang pangunahing tauhan ay nakaupo pabalik sa bar. Ang mga ilaw ay dim, ang kapaligiran ay mas mabigat kaysa dati. Ang mga customer sa paligid ay tahimik na parang may hinihintay. Ang boses ng tagapagsalaysay ay nagsimulang umalinaw-ngaw na lalong nagiging tense. Narrator, tinig ang boses, puno ng takot. Umupo ako doon, pakiramdam ko bawat minuto ay lumilipas na parang isang siglo. Ang mga alituntuning sinabi ng bartender, hindi lang ito simpleng mga babala. Sila ay mga sumpa. Mga bagay na kailangan kong sundin kung ayaw kong makulong sa lugar na ito ng tuluyan. Luminga-linga ako sa paligid, napagtanto na ang bawat kilos ko ay binabantayan, at ang bawat tuntuning aking susuwayin ay may masasamang kahihinatnan. Ang pangunahing tauhan ay tumitingin sa orasan sa dingding, ngunit mabilis na nag-iwas ng tingin. Sa sandaling ito, ang kapaligiran sa tindahan ay nagiging mas mabigat. Ang madilim na ilaw ay tila sumingaw ang espasyo. Narrator, nanginginig ang boses, medyo nalilito. Ang unang tuntunin na sinira ko. Tumingin ako sa orasan. Huwag tumingin sa orasan, iyon ang panuntunan. Ngunit hindi ko napigilan, patuloy akong pinapasok ng liwanag sa mukha ng orasan. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng pagbabago sa hangin. Nagsimulang mawala ang mga ingay sa paligid ko, napalitan ng kakaibang katahimikan. Napatingin ang pangunahing tauhan sa bartender, na nakatayo pa rin doon, walang ekspresyon ang mukha. Isang kakaibang ingay ang narinig mula sa likod ng bar. Nagsisimulang magbago ang mga customer, unti-unting nawawala ang kanilang mga mukha. Dumidilim ang eksena, lumilikha ng kakaibang pakiramdam ng espasyo, na parang huminto ang oras. Narrator, nag-aalalang boses. At pagkatapos, nakikita ko ang mga customer sa bar. Sila nagbabago sila. Naglalaho at nawawala ang kanilang mga mukha. Isang babae ang nakaupo sa sulok ng bar. Ang kanyang pulang damit ay nawawala sa hangin na parang ambon. Pakiramdam ko ay nagsisimula ng mawala ang lahat. Gusto kong bumangon, gusto kong tumakbo, ngunit pakiramdam ko para akong nakulong sa isang espasyo na hindi ko matakasan. Nagsimula ng kontrolin ako ng mga patakaran at hindi ko maiwasang sundin ang mga ito. Umurong ang bida, ngunit pagkatapos ay tumalikod upang tumingin sa salamin sa likod ng bar. Ang kanyang mukha sa salamin ay nagiging distorted, ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging blanco. Ang isang pakiramdam ng takot ay namumuo. Tagapagsalaysay sa isang panik, tense na boses. Rule number 2, huwag tumingin sa salamin. Hindi ko napigilan. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang aking sarili, ngunit hindi na ako. Nag-iba ang mukha ko, walang laman ang mga mata ko na parang black hole sa ilalim. Hindi ko na nakilala ang sarili ko. Sa bawat segundong lumilipas, parang nawawala ako sa sarili ko, parang hindi na ako tao. Nilamon ako ng kakaibang atmosphere na ito, unti-unti.
Tumayo ang pangunahing tauhan, naghahanda ng umalis. Nagmamadali siyang lumabas ng bar, ngunit tila hindi mabuksan ang pinto. Nagsisimulang tumunog ang mga kakaibang tunog, lumilitaw sa paligid niya ang mga makamulto na imahe. Bumagal ang eksena, lumalabo ang liwanag. Narrator, mahinang boses, puno ng takot. Sinubukan kong umalis pero ayaw bumukas ng pinto. Nagbabago ang lahat sa paligid ko, parang naging bitag ang bar na ito. Kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw, parang may nakatingin sa akin. Hindi ako makatakas. Nagsimulang magbago ang espasyong ito, nagbabago sa paraang hindi ko maintindihan. Unti-unting nagbabago ang espasyo sa bar. Ang mga dingding ng bar ay tila nag-uunat ng walang hanggan. Ang liwanag mula sa mga chandelier ay tila bumaliktad na nagiging mas madilim. Pakiramdam ng bida ay na-stuck siya sa isang time loop. Narrator, nanginginig ang boses, tense. Hindi ko maipaliwanag pero parang pumasok ako sa time loop. Bawat hakbang, bawat galaw ay paulit-ulit. Hindi mabuksan ang pinto. Ang mga customer sa tindahan ay patuloy na nakaupo, parang walang buhay na mga puppet. At ako, hindi ko makontak ang sinuman. Hindi ko matawagan ang mga kaibigan ko. Lahat ay disconnected. Lahat ng nasa labas, parang wala na. Ang bida ay tumitingin sa kanyang telepono, ngunit nakikita lamang ang isang itim na screen. Walang signal. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at gulat ay tumataas. Narrator, boses na puno ng kawalan ng pag-asa. Ang aking telepono, walang signal. Wala akong matawagan, hindi ko makontak ang outside world. Ang gulo ng lahat, para akong sinipsip sa isang espasyo na walang paraan. At sa bawat minutong lumilipas, may mas malala akong nararamdaman na papalapit. Kunan ng bida na nakatingin sa labas ng bintana, nakikita ang mga ilaw ng lungsod, ngunit hindi ito maabot. Ang boses ng tagapagsalaysay ay nagiging mas apurahan. Tagapagsalaysay sa isang panik, tense na boses. Ang lungsod sa labas. Nakikita ko ito sa bintana, ngunit hindi na ito totoo. Hindi na malinaw ang lahat. Pakiramdam ko ay nakulong ako sa isang bangungot na walang katapusan. Hindi ako makalabas, hindi na makabalik. Bumalik ang bida sa bar, muling tumingin sa salamin. Ang mukha ng bartender ay naging pangit, ang kanyang mga mata ay naging malalim na black hole. Narrator, sa isang nakakatakot, nalilitong boses. Bumalik ako sa bar, tumingin sa salamin.